Mga kabayan, eto, kakapasok lang na balita. Inanunsyo ng National Bureau of Investigation o NBI na humiling na ang pamahalaan ng Pilipinas na mag-issue ang International Criminal Police Organization o Interpol ng red notice laban kay dating Congressman Saldico. Ayon sa NBI, sa oras na lumabas na ang notice, aabisuhan na ang lahat ng mga bansang miyembro ng Interpol para hanapin at arestuhin si Ko. Dagdag pa ng NBI na wala ng lusot si Saldico, kahit saang bansa siya magtago ay pwede siyang arestuhin dahil isa na siyang undocumented alien matapos kansilahin ang kanyang pasaporte ng Department of Foreign Affairs. Kahapon, sa bisa ng search warrant, muling hinalughog ng NBI ang condo unit ni Ko sa Global City sa Taguig. Nakapaloob sa search warrant na mula sa Korte Suprema na may kapangyarihan ng NBI na pwede lang distrongkahin ang mga bolt ng dating mambabatas at pwede nilang kumpiskahin ang mga pera at mahalagang dokumento na itinatago ni Ko para makatulong sa isinasagawang investigasyon kaugnay pa rin sa pagkakadawit ng mambabatas sa maanumalyang flood control project sa bansa. Dahil dito, ibinunyag ng NBI na may nakuha silang mga mahahalagang dokumento sa condo unit ni Ko kung saan ay maituturing na malaking ebidensya ito. Ganun pa man, hindi muna isinapubliko ng NBI ang naturang ebidensya at dokumento para hindi makaapekto sa isinasagawang investigasyon sa kaso. Nasaan si Saldico? Ilang buwan na yang tanong pero wala pa ring kumpirmasyon. Hindi umuwi si Ko simula pa noong Hulyo nang magpa-check up abroad hanggang sa masampahan na siya ng kasong graft at malversation kaugnay sa umano'y maanumalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Ang sigurado lang ngayon, isa na siyang pugante. Idineklara ito ng Sandigan Bayan 5th Division dahil ayon sa kanila, sadyang umiiwas sa paglilitis si Ko. Iniutos din ng Sandigan Bayan sa Department of Foreign Affairs na agad kanselahin ang kanyang passport. Ayon sa Sandigan Bayan, may sapat na ebidensyang alam ni Ko ang kanyang mga kaso. Kabilang sa basihan ang hindi niya pagsunod sa utos ng Kamara na umuwi ng bansa matapos kanselahin ang kanyang travel clearance. Sa halip na umuwi, nagbitiw pa raw sa pwesto ang dating Ako Bicol Party List Representative. Hindi rin daw sumunod si Ko sa sabina at walang isinumiting kontra sa laysay. Binanggit din ng korte ang mga pahayag ng abogado ni Ko na babalik lang daw ang dating kongresista kung matitiyak ang kanyang kaligtasan o kung bibigyan ng house arrest o bail na itinuturing na malinaw na pagpapakita ng pagtaka sa hustisya. Dahil pugante, hindi pwedeng humingi ng pabor o proteksyon mula sa korte si Ko hanggat hindi siya sumusuko alinsunod sa Fugitive Disentitlement Doctrine. Bawal din siyang maghain ng motion sa pamamagitan ng kanyang abogado para ipabasura ang kaso o humiling ng temporary restraining order. Una nang sinabi ng DILG na posibleng nasa Portugal si Ko. Inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang DFA at PNP na makipag-ugnayan sa mga embahada para matuntun si Ko.